Okay guys, tayo ay episode 5 na ng ating Arduino training series. And I hope na napanood nyo na yung ating mga past episodes. Kasi itong ating mga training series is unti-unti nating dinadagdagan yung mga components natin na ginagamit dito sa ating Arduino programming. So for this video tutorial, ang i-discuss natin is about the analog inputs. So pag sinabi nating analog inputs, meron yang ang signal natin nagbabari yan ng 0 to 5 volts. Compare kapag digital pins ang gamit natin. Ang digital pins kasi is high and low lang. So, dalawa lang na status ang digital pins. Pero ang analog kasi multiple points ito. So, for this tutorial, ang gagamitin natin na component is the potentiometer. So, a potentiometer is basically a variable na resistor in which pag pinipihit natin ang knob, nagbibigay siya ng analog na signal. So, madalas nyo itong makikita dun sa may mga radio or stereo sa pagpapataas ng volume. Pero ang gagawin natin ngayon is i-explore natin kung paano gamitin ang isang potentiometer and paano ba siya nagiging input device. Okay guys, let's start. So makikita nyo dito sa inyong screen, meron tayong additional na isang component which is ito yung potentiometer. So, included to sa starter kit na galing sa LXHub. And, tetestingin natin kung paano ba gamitin ito. So, nandito pa rin yung ating mga LEDs na ginamit natin for running lights. Yan. And, gagawin natin siyang output. Depende dun sa analog na input nating nakukuha sa ating potentiometer. Okay. So, ang connection lang niya, may 3 pins ang isang potentiometer na nakakonect sa ating breadboard. Yung unang pin nakakonect sa ating ground and yung right side na pin is nakakonect sa VCC or 5 volts. And then, yung pinaka-signal pin ng ating potentiometer is yung middle pin niya. In which, ang analog pin kasi ng ating Arduino is itong portion na ito. Yung A0 to A5. So, may label yung Arduino board nyo. Pati yung clone, may label yan na dito. So, hindi kayo maliligaw kung nasan ba yung mga analog pins natin. So, meron din tayong connection dito sa A0 since ang potentiometer is an analog input device. Kaya dito siya nakakonect. So, sir, bakit hindi ba pwede dito sa ating mga digital pins? Actually, kung i-connect nyo siya sa digital pins, ang mariread lang niya is high and low lang yan. So, dito sa ating tutorial, i-utilize natin itong mga analog input pins natin. A0 to A5. Pero isa lang naman ang ating potentiometer na need para ma-discuss yung analog inputs natin and then try natin ang magagawa natin dito. Okay. Simple lang siya. 3 connection. Yan.
punta na ngayon tayo dito sa ating code. Yan. Kung makikita nyo sa inyo right side, napakasimple lang gamitin ng isang potentiometer or analog inputs. So, ang gagawin natin first is to declare the analog pin. So, ang gagamitin natin ditong variable is pot pin, which stands for potentiometer pin. Pwede rin namang buuin nyo na to na potentiometer pin. Pwede rin itong X. Yan. So, depende kung paano nyo i-declare yung inyong variable, kung saan kayo madali. Pero, ang ginawa natin dito, pot pin, para madali natin malaman kung ano ba siya. Kapag X kasi, at siya ay nagamit mo sa loop, minsan nalilito na yung nagko-code kung ano ba yung X na yan. Pero pag sinabi nating pot pin, so alam na natin na potentiometer pin yun. And then, magde-declare din tayo ng isang variable na hahawak ng value na nare-read dun sa input pin. So, pot value. Okay? So, ito, wala siyang equal sign since ang variable natin ito, wala pa itong laman. So, initially, parang 0 ang laman niya. Okay? So, integer pot pin A0 and integer pot value. Sa setup natin, gagamit ulit tayo ng serial monitor natin as yung katulad nung ginamit natin doon sa last video natin para malaman natin kung ano na bang value nung na ini-input ng ating potentiometer. So, itong portion ng code na to, kung mapapansin nyo, hindi ko pa rin ito nababago. Ito ay mula pa nung episode 2 ng ating Arduino training series. So, ang ginagawa nito, sineset natin na output yung mga digital pin 2 hanggang 10. Kung hindi nyo pa nakikita ito, pwede nyo balikan yung ating episode 2 para makita lang kung ano bang ginagawa nito. Yan. So, kung kayo ay beginner, I suggest na panoorin nyo mula episode 1 hanggang dito, episode 5 and so on, para magkaroon kayo ng idea kung paano ba, saan ba ginagamit ang mga lines of code na ito. Okay guys? So kung mapapansin nyo, di ba pag may digital pin natin, nagpipin mode tayo. Pero kapag analog pin, mapapansin nyo, wala tayong pin mode na ginagamit. Automatic na siya ay analog pins. So punta tayo dito sa ating void loop, makikita natin yung pot value natin ay kinukuha na natin yung ating signal or data galing doon sa pin. So, for this code, gagamit na tayo ng analog read. Analog read. Yan. So, analog read pot pin, ibig sabihin, nakuha tayo ng data or signal galing dun sa pot pin natin, which is yung pin na yon ay pin A0. Ipinasok lang natin sa variable na pot pin. Okay? And then, ang sunod natin gagawin is i-display natin sa ating serial monitor ang value ng pot value natin. Kung ano ba yung signal na nakukuha natin. So, ang analog pin kasi ang value yung nakukuha niya is 0 to 1, 0, 2, 3. Okay? Pero, saka na natin i-discuss yun kung bakit ganun. Kasi yun ay 1 byte ba yun? So, parang ganun. Pero, para hindi tayo maligaw ng konti, stick na lang tayo dun muna sa ating values na 0 to 1, 0, 2, 3.
0 to 1023. Okay. And gagamit din tayo ng mapping, ang map. So, ibig sabihin itong map, yung ating nakukuhang value na 0 to 1023, i-re-range natin. So, ibig sabihin, nagamit siya ng, ang concept niya kung algebra is interpolation. So, itong value na 0 to 1023, i-reset niya yung range to 2 to 10. Okay? Kasi ang balak natin ditong gawin, habang pinipihit natin itong potentiometer, yung LEDs natin nagalaw din. Okay, parang running light siya pero controlled by a potentiometer. Okay. So, dinidisplay din natin ang bagong pot value since minap natin siya sa bagong value. Ayan. Okay, kung makikita nyo dito. So, ang format nitong map, open parenthesis, yung variable na kukunin nyo na original value, which is yung pot value, yung range niya, 0 to 1023, separated by comma, and then comma, yung new range niya, 2 to 10. Kasi kaya ito ay 2 to 10, kasi yung pins ng ating LEDs is 2 to 10. Okay? Okay. So, pag na-upload natin ito, at buksan natin itong serial monitor na sa top right side, makikita na ngayon natin dito ang value ng ating pot value. So, check nyo yan ha. Kapag minumove natin sa pinaka left side, counterclockwise na sagad, yan, medyo naluwag kasi. Kailangan kapag yan ay sagad, 0. Ngayon, kapag sa kabila, 1023. Yan. Yan ang sagad. So, ito yung value niya sa right side niya. Counterclockwise na sagad, 1023. Ngayon, kapag sinagad natin counterclockwise, dapat maging 0. Okay. So, kung mapapansin nyo, yun yung ating pot value. Yun yung actual. Ngayon, kapag minap na natin itong ating value, pot value, binago natin yung range niya from 0 to 1023, magiging 2 to 10. Ngayon, ang mangyayari, kapag sinagad nyo counterclockwise, dapat yung new pot value natin is 2. And then, pag sinagad natin sa kabila, dapat siya ay 10. Okay. So, hindi natin ma-appreciate dito kasi sa serial monitor. So, ang gagawin natin is, dagdagan pa natin ang codes natin dito. So, ang mangyayari ngayon, gagamit tayo ng for loop para magkaroon tayo ng running lights. Kailangan pa ba ng running lights? Okay. So, magpo-for loop tayo. I-initialize natin yung ating mga pins na naka-low. Patay lahat. Than or equals to 10 I++. So, itong for loop na discuss natin ito dun sa episode 3 ng ating Arduino training series. Pwede nyo siyang balikan kung medyo nalalabuan pa kayo kung ano tong for loop. Tapos digital write.
high, low. Okay. So, initially, itong code na to, pinapatay niya lahat ng LEDs. And then, ang sunod nating ilalagay is, paiilawin na natin kung ano yung new pin dun sa ating path value. Okay. So, paano ba to? Digital write. Yung path value natin. I-high natin. And then, magde-delay siya ng 500 milliseconds. And then, balik na uli dito. Yan. Magre-reinitialize siya na mamamatay yung LED na sobrang dali. Kaya hindi na natin mapapansin na namamatay yung mga LEDs. And then, digital write, tayo mag-high kung ano yung path value natin dito. And then, magde-delay tayo ng 500 milliseconds para makita natin yung actual output. Okay. I-upload natin itong code na to. Okay. Meron tayong error. Bang error natin? Ito. Kailangan semicolon. Okay. Kung makikita nyo dito sa ating breadboard, nakailaw na yung ating LED 1. Kaya nagbabago dito. Kung mapapansin nyo sa serial monitor, minsan nagna-9. So, minsan kailangan natin magkaroon ng another line of code para ma-sure na hindi palipat-lipat ito. Okay. So, kapag pinipihit natin, nakasagad to clockwise. So, kapag counterclockwise natin, gagalaw siya. Yan. Pwede nga nasa gitna lang. Kasi makikita natin yung path value natin. So, dito 6. So, pin 6 ng ating LED, yun yung nakailaw. So, ito yung nakakonect sa pin 6. Yan. Okay. So, medyo kapag binibilisan natin yung pihit, medyo nahuhuli. So, para hindi na masyado magkaroon ng delay, laluwag uli. So, make sure na sikip ito. Para mas makita natin ang galaw niya, babaan natin itong delay natin ng 100 milliseconds. Upload natin. And then, okay. Yan. Oh. Nagre-respond na kagad siya. Pero may delay pang konti pag sobrang bilis ng pihit mo. Pero, if you like, gawin natin itong 50. Okay. Try natin. Yan. Nahabol na yung ating mga LEDs. So, mayroon tayong problemang isa. Ngayon, kapag sinasagad kasi, minsan nag-iiba yung value. Yan. So, gagawa natin ito ng paraan bago matapos yung ating session na ito. Okay. Pero makikita nyo na ang behavior ng ating mga LEDs depende dun sa input ng ating potentiometer. So, kapag binabaan mo ang delay, sobrang bilis din ng yung pagdi-display ng serial monitor. Kaya kung gusto nyong
makita yung value, pindutin nyo lang itong double arrow pababa. Yan. Pero yan ay hindi niya dinidisplay yung mga bagong data. So, kung gusto nyo ma-display yung bagong data, naka-auto scroll siya dapat. Okay, lipat muna natin dito. And one thing pala, 'di ba, parang baliktad yung ikot niya. Pwede nyo itong ayusin via code, pwede nyo ring ayusin dito sa connection. Kung gusto nyo pag clockwise ay papunta dun sa right, ang gagawin nyo lang, babaguhin nyo lang yung positive at saka negative. Pagbabaliktarin nyo lang to. So, dito na lang natin baliktarin. So, once na baliktad nyo na, nakaayon na siya dun sa ating kung ano ba ang direction ng pagpihit natin. Pero kung sa code natin babaguhin, balik muna natin ito. Yan, tanggalin. Yan, baliktad na uli. So, sa code natin babaguhin, ang babaguhin lang natin is ito. Yung new range niya. Pwede kasing pababayan eh. Gagawin natin 10, tapos ito ay 2. So, ang range niya pabaliktad. Sa halip na 2 to 10, ang mangyayari 10 to 2. At try ulit natin. Ayan, sagad na ang counterclockwise. Pag clockwise natin, okay na siya. Okay guys. Marami kasing pwedeng approach sa pagpo-prototype. Pwede nyong baguhin sa hardware. Ang hardware, ibig sabihin yung connection niya. At sa software. Yung software, dito papasok yung ating code. Okay. So, para ang problema kasi natin, palipat-lipat ito, diba kanina? Para ma-sure lang natin na ang value niya mag-stick doon, mag-introduce pa tayo ng isa pang lines of code. So, sa halip na ito 10, palalabisan natin. Gagawin natin 11. Tapos ito, minus 1. Itong isa, plus 1. Tapos ito, minus 1. So, gagawin natin 1. Upload muna natin. And then, lagyan muna natin ito ng delay ulit. Para makita lang natin yung serial monitor natin. Okay. So, kapag nakasagad siya to the counterclockwise, 11 na. Tapos, pag nakasagad sa clockwise direction, 1. Eh, di ba, wala naman tayong ginagamit na pin 1 at saka pin 11. So, dyan papasok ang ating isa pang syntax na bago. So, path value equals constraint. Yan. Ang ginagawa ng constraint, kahit na 11 to 1 ang iyong value, lalagay muna natin dito yung path value. Kasi, kaya path value nakalagay dito, yung current na value ng path value natin, yun yung babaguhin natin. So, i-constrain natin or i-restrict natin sa 10
at saka 2. So kapag naka-constrain siya sa 10 at 2, hindi na siya papasok ng 11 at saka 1. So may iwasan natin yung paglipat-lipat ng value. Okay. Upload natin. So yan 2. Ngayon ito 10. Wait lang. Meron akong hindi nalabas na ayos. 2 at 10 na nalabas. So baguhin nga natin to. Okay. So, reminder lang, ang constraint nagana kapag lower value yung unang range na sineset natin. And then, higher value yung nasa right side. So, kung makikita nyo dito, yung path value natin, di ba 10? Kapag sagad yan, counterclockwise. Pag inalis natin ito, makikita nyo yung difference. Yung path value natin, 10 kanina, no? O, ito. 11 na siya. Ngayon, kapag sinagad ko sa kabila, 1 at 2 yung path value natin. Yun na ang problema natin kanina eh. So, kapag nilagay natin to, alisin natin ang comment. Okay. Yung path value natin is 2. So, minsan kasi nagkakaproblema kapag sagad dito. So, kaya nagamit tayo ng constraint para hindi palipat-lipat ang value. Okay, bilisan natin ito. Bawasan natin ang delay. So, hindi ko na kiniklik dito yung upload kasi may shortcut naman yan sa keyboard. Control U. Para madali nyo lang mano. So, kung mapapansin nyo dito, okay. Masyado pa mabagal. Minsan pa natin kaya. Gawin lang natin 10 milliseconds. Luwag uli. Yan. Okay. Okay na ating running lights gamit ang potentiometer. So guys, huwag kayong mahihiya magtanong kasi ang goal naman natin is matulungan ang mga beginners natin. Pero wag naman ang tanong nyo ay napaka common sense naman kasi nandun pa rin ang part na kailangan natin mag-research kasi part yun ng prototyping eh. Tayo mismo yung nagre-research para makuha natin yung mga bagay na kailangan nating information. So meron diyang Google. So kami, makakasagot kami as soon as we can sa mga tanong ninyo. Pero, I would advise na, syempre, marami namang guide dyan, lalo na, nasa internet age na tayo. Pwede nyo rin siyang tingnan. Kasi, kada tutorial naman dyan, iba-iba. Hindi ko sinasabing itong aking mga codes ay parehas na parehas sa code ng iba. Siyempre, kada programmer iba yung method niya
ng pagko-code. Okay? So, I hope na may natutunan kayo for this video tutorial. And marami pa tayong i-code, and kung gusto niyo nang meron kayong anong tawag doon? Notification, please like and subscribe to our channel kapag meron tayong bagong tutorials para makita nyo kagad na meron tayong bagong mga video. Okay? So, thank you sa panonood ng tutorial na ito. And inuulit ko po na marami pong tutorial sa internet, hindi lang po ito. Kaya, nasa sa atin na po yun kung ano po ang gagamitin natin. Okay, dahil iba-iba po tayo ng approach. So, yun na muna guys. Good luck sa inyo. Bye-bye.